Sa wakas, nakahanap na rin ako ng motor na kamukha ni Moss Cube. Gagi, ang ganda! Tingnan nyo guys! Nakahanap din ako ng motor sa wakas. Kamukhang-kamukha ng skin ni Moss Cube, yung Twilight Dragon skin. Yung violet. Jackpot! Tige 80k lang! Neo Sporty 2017. Gagi, bilhin ko na to agad. Kinausap ko na nga agad yung owner niyan guys kasi nga excited na ako. Sakto guys, pupunta ako sa ngayon kasi di ba magpapa-bigboard ako. Kailangan ko ng motor gagamitin. 80k lang, tas kamukhang-kamukha na ng skin ni Moss Cube. Tingnan nyo. Maya-maya nga lang, dumating na yung matagal ko nang pinakaaantay. Akala ko pa naman matutuwa si kuya. Hindi kasi ako nagtanong sa kanila guys at wala rin akong kaalam-alam sa motor. Tignan nyo yung sasabihin niya sa akin ha. Tapos magkano bili mo dito? 80k nga lang sa marketplace. Nakita ko kanina. 80k? Oo, murang-mura na. Gago. Iya, Bakit? gago, mahal sa 80k to, gago. Mahal ba yan? Wala kang ba alam sa motor? 80k? Magkano ba Mahal to, ano ngayon? gago. 30 lang benta na ito, 20? Oh. Ganyan kaganda. 20, 30 na betaan. 8k nga lang kasi kita mo, kita mo. Gago. Mahal yan, boy. Sa presyo na ng NMAX yan. Yung sabihin na scam ako. Oo. Susoli natin eh. Soli natin? Hindi, nagkapirmahan na kami. May dead of sale. Oo. Wala na yan. Pero, tanong natin kay Papa. Si Papa, sakto dumating Tarayin mo. Mahal yan. Bang! Lika. Medyo hindi pa ako naniniwala sa mga sinasabi ni kuya dyan guys. Kaya nagtanong na ako kay Papa para sigurado. Kaso parehas sila ng naging reaction nito. Bumili ako ng motor sa online, 80k lang. Mahal ba? Ba't napakamahal? 80k? Para ka namang bumibili ng laruan na. Lugi daw ako, sabi ni Lugi ka talaga. Yan. Magkano lang yun 20 lang yun Magkano pag ikaw bibili yan, magkano yun ba? Kung sa akin yun, tama yung sinabi mo, 20, 25, ganun. Naloko pala ako sa 80k. Hindi, kaya ako kasi binili. Kamukha ng Moscow, ginagamit ko laging hero. Na ano ka sa hero mo? Oo. Maadik ka na rin pati sa kulay ni Moscow ba? Sayang. Ang gagawin natin ngayon dyan, Pam? Yan. Pagtsagaan na. Diyan na, pagtyagan na. Mapanoorin mo to kung ano-ano pinapakalat nilang video, di naman totoo. Alam nyo ba guys na may malungkot na kwento si Jake, ihanda nyo na tissue nyo kasi sure ako iiyak kayo sa kwento na to. Pero bago natin simulan ng kwento guys, maaari bang paki-follow para updated kayo sa mga video na e-pop us ko sa isang liblib na barangay. May isang binatilyo na ang pangalan ay Jake, bata pa lang siya, inulila na siya ng kanyang mga magulang, namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa konstruksyon, habang ang kanyang ina ay hindi kinaya ang lungkot at iniwan siya sa pangangalaga ng kanyang lola. Ngunit makalipas lang ang ilang taon, sumuko na rin sa sakit ang kanyang lola. Walang natirang kamag-anak, si Jake ay lumaki sa lansangan palaipat-lipat ng matutulugan, umaasa sa tira-tirang pagkain, at halos mawala na ng pag-asa sa buhay walang sariling cellphone, computer, o headset, pero bawat laban niya sa ML ay buong puso, kahit paputol-putol ang koneksyon, kahit mahina ang cellphone na donasyon lang, hindi siya tumigil hanggang sa makilala siya ng ilang viewers sa livestream ng shop, 1, 2, hanggang sa lumaki ang kanyang audience, tinawag nila siyang Jake, ang batang walang magulang pero may pusong mandirigma, marami ang humusga sa kanya, marami ang nagsabing sayang ang oras, hindi daw yan trabaho, pero hindi niya pinansin. Ginamit niya ang bawat pangungutya bilang gasolina ng kanyang pagsisikap. Ito pa isa, tinan mo. Ito pa yung nakakainis. Hindi naman ako to eh. Hindi naman ako pulupin nun eh. Grabe! Ano ba yan? Parang pinagpumpara nila yung Sobra naman yan. Guys, pag gagawa kayo ng video, yung totoo naman. Hindi naman ako yung mga yan eh. Si mama tumatawa pa eh. Imbis Tinatawan. na ano eh.
Tinatawanan ko yung mga sinabi nila dyan, hindi naman totoo kasi. Itsura mo, baliw. Habang nakatambay ako dito, bigla akong hinamon ng mga bikers na to para makipag 1v1. Boss, kayo po ba yung nag-1v1? Ano? Nag-1v1? Bakit nalaban kayo? Oo po, ito po. Salamat po namin. Ito po. Dapat po Ano, namin. pagod pa kayo sa bike. Oo. Mag-bike na lang kaya kayo. Sigurado ba kayo? Nalaro kayo? Oo, salamat. Sino? Ito? Oo, ano. Tara. Boy! Boy! Oh! Patay yan. Patay yan. Guys, parang awa nyo na kapag ganitong bumabagyo, wag naman na kayong dumayo. Grabe guys, ang lakas ng bagyo. Ano ba klase 1v1 to? Boss, tuloy pa ba natin to? 1v1, kit na ulan. Talagang dinayo pa ako na itong kalaban ko para lang gumamit ng Layla. Sulit ang pagpunta niya dahil labis kong kinawawa. Isipin nyo guys, kasagsagan ng malakas na ulan, yayayain ako ng 1v1. Ngayon ang mararanasan niya ay dapat niyang panindigan. Pinutulan ko na agad siya ng sungay early pa lang kasi panigurado late game malulugi ako dito eh. Hindi ako pwedeng makampante. Bawat galaw ko pinag-iisipan ko mabuti. Pinapatagos ko sa mga minions para damang-dama ang hapde. Kapag nakita kong nabawasan na, doon ako mangsusurpresa. Napapahawak na lang ako sa ilong ko dyan para cute ako sa camera. Samantalang siya nagpo-focus at tila ba abala. Kahit nababasa na yung cellphone kong gamit yan guys, hindi yun sa akin alintana. Sa katunayan nga niyan, pinapasok ko pa siya sa loob ng tori niya. Hindi man natin naririnig yung mga salita niyang binibitawan, damang-dama ko naman na bilib siya sa aking galawan. Pinapunas ko na sa mga manonood yung gamit kong pang video dyan guys kasi nga halos lumalabo na at hindi na kami makita. Pero sige, tuloy pa rin ang laban basta manalo lang ang maging resulta. Sa pagkakataong ito, hindi na siya lumalabas at nagtatago na lang sa likod ng kanyang base. Naiinip na nga ako gusto ko munang mag-toothbrush kaso walang toothpaste. Kinalamahan ko na lang muna, total 4-0 na rin naman na yung score namin. Tingin ko hindi na makakahabol yan. Palak item na ako, siya dadalawang item pa lang. Kung makikita nyo sa mapa, papalapit na yung mga minions ko sa loob ng base niya kaya hinanda ko na agad yung sibat ko baka sakaling tumama. Asintado naman ako sa mga ganitong bagay pero ngayon sinadya ko munang sumablay kasi meron akong malaking plano at pakay. Dapat kong unahing linisin yung mga minions niya para wala siyang maging sandalan. Tanging sarili lang niya ang kanyang aasahan sa oras ng kagipitan. Ang kaso naisip niya akong palagan o ayan ibibigay ko sa iyo ang inyong kagustuhan. Baka check yan. Nagulat pa nga ako dito guys, akala ko kung anong gagawin niya. Yun pala yung short niya nababasa na. O sige, dahil dyan hindi ko na patatagalin. Gamit lang ang pagpapatagos ng sibat sa mga minions, kaya ko siyang pitasin. Halos hindi siya makapaniwala sa nangyaring yun sa kanya guys. Pero nice try pa rin, ang mahalaga ginawa niya yung best niya. Ang importante nakalaban niya ang pinakamalakas, walang iba kundi ang bida. Bali nakikipag-appear na nga pala siya sa akin dyan guys kasi nga akala niya tapos na. Ako hindi ako umaasa sa ganyan kasi nga hanggat may minions may pag-asa. Pero wala talaga hindi na kinaya. Nice game. Lagi guys, kahit umulan, mga bagyo, tuloy pa rin 1v1.